Proverbs 31. Babasahin po natin mula roon sa verse number 10 ng Proverbs 31. Verse number 10 ng Proverbs 31. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sundan po ninyo upang ating makita at sana po ay maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good, and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hand she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. At doon po naman sa verse number 30, favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Heavenly Father, may you please bless your word today. Speak to our hearts this morning. Thank you, Lord, for the presence of many mothers and women today. In Christ's name we pray. Amen. You may be seated. Maupo na po tayo lahat. Ito pong oras na ito ay live po tayo sa DZME, Facebook, YouTube, kaya napapanood po tayo sa buong mundo. Sa buong mundo. Sa pamamagitan po ng DZME 1530 kHz 1530 sa inyong mga Facebook, sa inyong mga YouTube o live streaming o Ustream. Gayon din sa radyo. DZME Radio. Mula po 9 hanggang 10. Binabati ko po ngayong umaga ang mga nanonood po sa atin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Libo-libo po ang nanonood niyan tuwing umaga at may replay po ito ng 12 midnight, mamayang gabi. At tuwing hating gabi po, palagay ko, yun ang sabi sa akin. Okay? May replay po yan at napapanood yan kahit saan. Alright. Ngayon po umagang ito, ay gusto kong pag-usapan natin itong sinasabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 31. Ito pong Proverbs 31 na ito, ang pinag-uusapan po dito mga nanay. Hindi lang po pinag-uusapan ng mga dalaga dito. Ito pong chapter na ito is the chapter not for women, but for mothers specifically. So ang pinag-uusapan pong virtuous woman dito ay isang nanay. Ano po? At makikita po niyo dito ang definition. Ano po ba ibig sabihin ng virtuous woman? Nakalagay po yan sa buong chapter. Hindi po natin matatapos yan. Bumalik kayo mamayang hapon ng alas 4 at alas 5 upang kung gusto nyong matapos itong ating mensahe ngayong umaga. Ang sabi po dito na ito pong Proverbs 31, verses 10 to 31 ay nagpapakita ng isang tunay na magandang asawa or a lovely wife. A lovely wife. Ano po? Or a lovely mother. A lovely wife and a loving mother. Iba po yung loving mother sa lovely. Di ba? Lovely wife. Okay, sapagkat yung salitang lovely ay hindi lamang pinapatungkol yung ganda ng muka, pero yung pinapatungkol yung ganda ng karakter. There are some people, there are some women who are beautiful in the outside but bad in the inside. Alam niyo ba yan? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. The picture of a truly lovely wife. At makikita po nyo rito sa Proverbs 31 ang mga customs and manner doon sa mga Eastern nation. Pero ito pong ating makikita rito
ay ipinapahalin tulad din ng dapat na maging tulad ng mga mothers natin at mga women. Ano po? At ngayon, nakikita po natin na pagbabasahin nyo itong chapter na ito, kakaunti na lamang po. Kakaunti na lamang po ang ganitong klaseng mga babae. Nung araw nga po, rare na eh. Ibig sabihin na rare, kakaunti na eh. Ano po? Pero marami pa. Ngayon po sa ating panahon, kakaunti na lamang. Nakakalungkot. Pero ito pong ibig sabihin niyan. The word virtuous literally means moral courage. The word virtuous literally means having inner strength and having the strength of a moral character. Ayan. Alam niyo ibig sabihin ng moral character, mga kaibigan, no? Moral character. At makikita po niyo rito, sa ating binasa. Ano po? Verse number 10, who can find a virtuous woman? Ang isang babaeng merong moral character. And the way we train our young ladies today will be the kind of mothers they will be later on in their lives. Kung hindi man sila magiging mothers, magiging wife lamang, ay gayon din. Kung hindi sila magiging wife or mother and they will remain single, the way we train them to be will be the way they will be tomorrow. Do you realize that? Oo. Sapagkat ngayon dapat ang training at dapat din naman ang mga others, all of the mothers should have this inner strength of character of a lovely mother, a lovely wife, and a loving mother. Kaya makikita nyo, paano rare to? Paano kakaunti na lamang ito? Sinabi po dito ni King Solomon, for her price is far above rubies. Nung araw po, ang ruby ang pinaka mahal na gem, hindi po diamond. Hindi pa po nakikita ang diamond. Ang diamond po, kaya mahal, sapagkat yan ang pinakamatigas na bato. Alam niyo ba yan? Oo. Yan ang pinakamatigas na bato. Only a diamond can cut a diamond. Alam niyo ba yan? Sa mga minahan po, kapag kanilang binubutas ang isang bundok na bato, ang ginagamit po dyan, napakaliit na diamond. Ang tawag po doon diamond drilling. Diamond drilling po yan. Nakikita niyo yung mga minahan? Binubutas po yung bato sapagkat may ginto doon, o may nickel, o may copper kaya. Diamond drill ang ginagamit yan. Maliit lang po yan. Pero bumubutas po ng pinakabatigas na bato sapagkat ang diamond ang pinakabatigas na bato sa buong mundo. Hindi lang po maganda ang kinang, mga kaibigan. Kaya mahal. Pero itong ruby, hindi po ito matigas na bato, subalit ang kanyang pagiging gem ay napakamahal nung araw at ang gumagamit lang ng rubies nung araw ay mga royalty, mga hari at mga reyna. Hindi po ito ginagamit ng mga ordinaryong tao. Alright? Kaya ang sabi rito, paano makikita ang isang ina o isang asawa, isang ina o isang asawa na virtuous? Ano yung virtuous? Merong moral strength. Ano yung virtuous? Merong moral character. Ano ang virtuous? Merong moral courage. Ang sabi po ni Solomon, kakaunti lang yan. Oo. Kaya ang sabi niya, for her price is far above rubies. Ibig sabihin po, babasahin po niyo yung verse number 11, makikita nyo na fully dependent ang asawa niya sa kanya. Okay? Makikita po niyo rito na walang problema ang kanyang asawa. Sapagkat ito pong babaeng ito ay hindi lamang siya mayroong moral character, ang isang karakter niya, siya ay masinop at masipag. Dalawa yan. Iba yung masinop, iba yung masipag. Hindi mo ba? Makikita po nyo rito na siya po'y maagang magising.
Oo, hindi siya nauunahan ng asawa niya. Siya'y maagang magising at late siya kumatulog sapagkat kahit na po siya'y walang trabaho sa labas, pero siya po ay masipag at masinop. Mababasa po niyo rito sa buong chapter ng ating binasa. Meron akong gustong basahin sa inyo na sinulat ng isang ina. At ang title po niya na ito, How to be a Virtuous Woman. How to be a virtuous woman. Oo, okay? Meron pong step dito na sinasabi, 6 steps on how to be a virtuous woman. Ang sabi niya, being a woman is an awesome work in itself. Women tend to take on and accomplish multiple tasks, beginning early on in life and throughout motherhood, becoming a wife, and working many times. Nothing falls by the wayside, resulting in something unfinished. Ibig sabihin, pag nagtrabaho po ang isang nanay na virtuous, ay tinatapos po niya ito. God's creation in women made them very adaptable to just about any situation. Ganon ang pagka-create ng Panginoon sa babae. Sila po'y adaptable almost in any situation. Kaya sabi niya, it is important for every woman to know how to be everything life will call her to be, while at the same time remaining a virtuous woman from the Bible. Okay. Nais niyo malaman ang karakter ng isang virtuous woman? Hindi niyo makikita sa radyo o television o sinasabi sa mga aklat. Read the Bible. Sapagkat doon niyo makikita kung anong ibig sabihin ng virtuous woman. Ano po ba? How to be a virtuous woman. Step 1, ang sabi. Step 1. First, a virtuous woman is described in the Bible as a woman who is intelligent. Who is intelligent and fully capable of getting things done. Of getting things done. By no means is a virtuous woman ignorant or completely lazy. Ignorant or completely lazy. Sino po ba ang unang nakapag-aral ng nag-ahabi? O yung, ano yung hobby? Nagwi-weaving. Kababayan po yan eh. Oo. Yung nagwi-weaving po ng mga damit, kahit anong klaseng damit po ang ating isusuot. Babae po ang gumagawa niyan. Yan ang kanilang trabaho sa kanilang mga tahanan. Although ngayon, weaving has become very much commercialized. Am I right? Garment has become very much commercialized. Pero many years back, mga kaibigan, weaving po is a home industry. Ginagawa po yan ng kababayan ng mga nanay at mga asawa sa kanilang mga tahanan. Kaya nga ang sabi rito, they are far more than rubies and pearls. Being intelligent, well-learned, and skills are a couple of the requirements. They do not need to go to school for that. Do you realize that? They don't need to go to university for that. Hindi po nangangahulugan na ang isang nanay kinakailangan maging graduate ng weaving o maging graduate ng pagiging virtuous. Maraming mga nanay nung unang panahon, walang edukasyon yan, but they're very intelligent. They're very educated. Why? Because that is how God made them to be. God did not create a woman to be indolent. God did not create a woman to be lazy. God created a woman to be intelligent and to be useful in the home. Useful in the home. Ngayon po, pinag-uusapan yung feminist organization that women ought to be set free. A free woman. Ang tanong ko, kailan ba naging alipin ng babae? Hindi ho alipin ng lalaki ang babae. Ang sabi ng Biblia,
when God created a woman, it is not to be a slave of man, but to be a helpmeet. Hindi nga helpmate eh. Hindi po helpmate. Iba yung helpmate, kundi a helpmeet. And the word helpmeet is quite different from the word helpmate. Therefore, a woman is never a slave. The Bible spoke of the glory of a woman, never the glory of a man. You see, kaya alam nyo, pag pinag-uusapan natin yung, ewan ko kayo, kung meron ditong feminist dito, pinag-uusapan yung feminist that women ought to have all the freedom. What kind of freedom? You are never a slave. Because if you think you're a slave, it is because you think you are. Hindi ba? Ang isang alipin po, unang-una yan, yung kaisipan niya, slave eh. No. A woman is not a slave. Don't think like a slave. Pero, pag-uusapan ninyo, yung freedom na a woman is equal to a man. Abay, pag-usapan natin. Helpmeet nga eh. You've got to remember that the man was created first, not the woman. And even in the word of a woman and a man, in the Hebrew, ang Hebrew word po ng lalaki is ish. Ang Hebrew word po ng babae is isha. Why? Because she was taken out of man. Oo. Kaya nga sinasabi ko, kung gusto mo ng kababaihan, maging equal in everything. Ba't meron pang women boxing? Dapat po ang boxing lahat na. Dapat labanan ng babae ang lalaki sa boxing. Sa wrestling, ganoon din. Bakit mayroong women's basketball? Bakit po? Hindi kasi pwedeng labanan ng babae ang lalaki. Do you realize that? Bakit mayroong women wrestling? Hindi ko alam kung ba't meron na eh. Yung ba ang freedom na kinakailangan magkaroon ng wrestling at boxing ang kababaihan? No. It is not that. A woman's design is to be a woman, never to be a man. Ganon din po ang lalaki. Ang design po ng lalaki is to be a man, never a woman. Di ba? Maglakad kayo dyan sa Makati Avenue sa gabi. Makakita kayo ng 10 babae, 6 na lalaki. That's true. I'm not joking. Pumunta kayo ng Thailand. Anong tawag sa Thailand? Anong tawag sa Thailand? Ng mga lalaki na naging babae? Ladyboy? Can you imagine? Ladyboy? Sapagkat sa Thailand daw, mura ang papapa-sex change. Nakakita ka na lalaki na malaki na ang boobs, ini-injectionan po yan. See? The influence of a woman to a man is what? The man wants to be a woman. And it's not so, folks. Woman is always free. She is under the full protection of God. That is how a woman was made. All right? Sige. Step 2. Ito ang step 2. Any virtuous woman does good to her spouse all their days, all the days of her life, through comforting and encouraging him. Many times, women forget to do these simple things, which make their husbands feel pretty good inside. All right? Now, paniwalaan nyo yung Solomon. Hindi ko ginajustify ang ginawa ni Solomon. Pero alam nyo bang si Solomon po, mayroon 300 asawa yan? Hindi ko ibig sabihin gayahin nyo. Hindi ba? Meron pa siyang asawang nagselos? Wala eh. May mga babae ngayon, nagkamali yung asawa niya at nagkasala, nagselos, ginaya rin yung asawa. Yung palang asawa ko, gusto ng ibang babae, ako rin, maglalaki ako. Wrong. That is not freedom. It is you making yourself a slave. Why? Because a woman, anuman ng pagkakamali ng asawa niya, must always do good to her husband. Yun ang sabi ng Bible eh. Okay? Ayan. Magkasala siya, bahala sa Panginoon yan. Let the Lord deal with him. Okay? Now, step 3. Another trait of a virtuous woman is that they are willing to work. Yan.
willing to work, and is very responsible for the things of her household. Very responsible for the things of her household. Ibig nga sabihin, because it is the man that's working, pagdating niya sa bahay, maayos na yung bahay, sapagkat mayroon dong isang wife at nanay na yun ang gawain. Ayusin po ang bahay. Ang gawain po ninyo, hindi ayusin ang asawa nyo. Ayusin ang bahay nyo at ayusin nyo ang sarili nyo. Naunawaan niyo ba ako? Yun po yun eh. The wife, the first work of the wife is not to work outside. Kaya sinasabi ko dito sa mga dalaga natin, kung gusto nyong mag-asawa, then your career must go second. Being a wife must be first. And being a mother. Ibig sabihin nito, kayong mga nagkatrabaho, tandaan nyo to. Alright? Mga babae. Hindi ko sinasabing masama yan. If you have to work, then you've got to work. But the thing is this, folks. You should never forget that to a woman who is a mother and a wife, the husband and the children must go first. Naunawaan niyo ba ako? Hello? Hello? Mukha hindi yata kayo kumakampi rito. Bible yan eh. Alam ko, na kinakailangan tumulong na siguro ang nanay o ang asawa. Pero sabihin ko sa inyo, kayong mga lalaki anong tungkulin nyo sa asawa nyo? Pakainin nyo, bigyan nyo lahat. Kung mga binata pa kayo, ang mga sweldo nyo, kulang pa sa inyo, huwag kayong mag-iisip mag-asawa. Hello? Ang bihira kayo. Wala pa kayong trabaho, girlfriend ma, iniisip ninyo. Simple as that. Ngayon, palaging sinasabi ko yan sa kasalan. Mag-uusap yung mag-aasawa. Ito honey partner tayo dito Okay, yung sweldo ko, yung sweldo mo, pagkasamahin natin. Ano yan, business? Sinong stockholder? Sinong korporasyon? Ang misis ko po, nagtatrabaho sa school. Merong konting support yan. Hindi ko pinapakialaman yung support niya eh. Kanya yun eh. Meron pa siyang allowance galing sa akin. Kanya ho yun eh. Tapos, mag-grocery, ako pa rin gumagastos. Akin yun eh. Di ba? But the thing is this, folks, kinakailangan, huwag tayong sumabay sa Western trend of modernistic and liberal tendencies. Kinakailangan, Bible pa rin. Bible believer tayo eh. Hindi sa lahat ng bagay, Bible. Hindi ba? Kaya kayo mga lalaki, kulang pa mga sweldo nyo. Abay, pigilan nyo muna mga sarili nyo. Naunawaan nyo ba ako? Oo. Alam nyo ba sa Amerika, do you know why there are a lot of divorces? Not because the woman or the man fell out of love for each other. Hindi ho. Ano palagi ang reason for divorce? Economics. Walang pera ang bahay. Kaya nga sabi nila, when there is no bread on the table, love flies out of the window. Kahit nagmamahal ka pa, palagay ko, kung babae ka, at walang inuuwing pera ang asawa mo para sa inyo, at walang ginagawa hindi kundi maglasing at manigarilyo, di ba? At magsugal, magagalit ka eh. Tama ba ako? Magagalit ka eh. Kaya yung kinikwento ko sa inyo nung araw, di ba? Yung pulis, inuli niya yung 10-year-old na bata ron sa may Riles. Bagan siya. 12:00 ng ating gabi. Andun pa. Sabi ganyan, anong ginagawa mo dito? Sabi ng pulis. Ayoko po sa bahay namin. Ano ang pangalan mo? Sabi nung bata, buwisit po. Ano? Buwisit po ang pangalan ko. Alika. Punta nga tayo sa bahay niyo. Saan ba ang bahay niyo? Sa impyerno po.
Eh, nag-isip yung pulis, ano kaya, ba't kaya ganito salita niyang batang yan? Hindi pinilit umuwi ng bahay. Ayun, pagdating sa bahay, nandun yung ina, nagbubunganga. Oo, nandun yung tatay, lasing. Ha? Ang sabi nung nanay, sabi niya, demonyo ka! Oo, umuwi ka pa dito, palagi kang lasing. Kaya pala, nung tinatanong po ng pulis, anong pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Nanay mo, anong pangalan? Bruha po. Yun eh. Okay? Mamaya, sumagot na yung lasing na tatay. Bruha ka. Wala kang ginawa, kundi mabunga nga. Makaalis na nga sa impyernong bahay na ito. You see? Saan nakuha yun? Sa magulang. Saan ba nakukuha ang lingwahe ng anak? Sa kapitbahay? Sa magulang. Oo. Magmura ang anak ko. Dudugo ang bibig niyan. Magmura. Noong nagkaroon ng tattoo ang anak ko, gusto kong plansyahin ang katawan niyan eh. Look, our environment has become too liberal. Naunawaan niyo ba ako? Na kapag palaging wala ang anak natin sa bahay natin, ano natutunan? Puro kalokohan. Kaya ako, nagpapasalamat ako, iniisip na sa Kongreso, nabawasan na ang edad ng mga minor de edad pag gumawa ng krimen. Ha? Sapagkat ngayon, pag wala ka pang 18, kahit pumatay ka, hindi ka makukulong. Susurrender ka ng DSWD sa nanay mo. Can you imagine, killer na 17 years old, susurrender sa mga magulang, hindi kukulong? Yan ang ating batas na ginawa ni ginawa ni Kiko Pangilinan. Oh. Akala natin maganda, hindi ba? But it's bad. It is wrong. In America, even minors can still go to jail. In the Philippines, minors do not go to jail anymore. Who surrender sa mga magulang. Kaya maraming salamat sapagkat ibababa na ng 9 years old. Ang alin? Ang accountability ng mga minor de edad. Hindi lang yan, kundi ito yan. Ha? Pag gumawa ng krimen, ang 9 o 12 years old na hindi makukulong, sino kukulong? Ang magulang. Bay dapat lang. Pinababayaan mo sa kalye. Am I right? Ngayon, pag naging drug addict yan, naging drug pusher yan, not-talk yan, iiyak-iyak ka. Ang nanay, iyak ng iyak. Nakahandusay doon sa street. Akala mo, concern na concern sa kanyang mga anak. Ikaw ang may kites nun eh. Ikaw yun eh. Kung ano ang anak, ikaw yun eh. Nay, nakikinig ba kayo? Nay, nagtatrabaho tatay eh. Sino nag-aalaga ng mga anak? Nanay. Kaya huwag kayong magtataka kapag yung mga anak nyo naging mga sira ang mga tuktok. Why? Because the mothers are not doing their jobs. That's it. Gusto nyo ba ang gumawa ng trabaho nyo, ang gobyerno? Hindi. Sa Amerika po, ang mga anak natin ang may-ari, hindi na ang tahanan. Gobyerno na may-ari. Do you realize that? Oo. Yung tatay ko nagpunta ng Amerika. Naiwan siya ron sa kanyang apo. Yung anak ng kapatid ko sa Amerika. Oo. 9 years old na yun. 9 lang yun, baka 7 lang yata nun eh. Okay? Eh magulo. Ang gulo-gulo sa bahay. Kung ano nung pinagagawa. Magulo. Dahil nagtatrabaho yung mag-asawa eh. Diba? Anong sabi ng tatay ko sa kanya? Naomi, if you will not stop that, I will spank you. Sabi ni Naomi, 7 years old if you spank me, I will call the police. Now, can you imagine? A 7-year-old girl telling her lolo, if you spank me, I will call the police. Alam mo yung sabi ng tatay ko? Ang sabi, I will spank you so hard you cannot call the police. Ganun na po dito. Kaya alam nyo, kung papakita natin sa gobyerno, tayo mag-aalaga ng ating mga anak at gagawin nating trabaho natin bilang mga nanay ang tahanan ng mga anak natin na hindi pwedeng sa kalye pupunta yan. Hindi i-assume ng gobyerno
ang kanilang tungkulin bilang mga magulang. Why? Because our children, number one, is God's property. And number two, is the parents' property. And that they must be taught at home. Our kids should not be taught by the government. Our kids should never go to jail. When the mother is a virtuous woman. Nakakita ka ng mga nanay ka na, hindi ka pa marunong magluto. Nagsaing ka, wala pang tubig. Now, as far as working outside of the home is concerned, a virtuous woman is so talented that she can start her own business and make some money. Now, hindi pa nangangahulugan na you do not have to make some money. Huh? You can, as a mother. Okay? So, wala ka nang gagawin. Lahat ng mga anak mo ay professional na, may mga trabaho na, bata ka pa. Oo. Lahat yung anak mo, professionals, they have their own job. Alright? Wala ka nang problema sa kanila. Bata ka pa. Oo. 30 years old ka pa lang, sapagkat nakasawa ka, 10 years old. So, anong gagawin mo? Doon ka na lang sa bahay? Magpapalaki ng baywang? No. Work. You can start your own business. You're talented. Work and make your own money. Okay? Step number 4. She is seeking spiritual guidance from God. A woman must be a picture of a spiritual person. She must be more spiritual than her husband. Do you realize that? She must be more prayerful than her husband. She must be more of a person that reads the Bible than her husband. Siya ang larawan ng isang tao na tunay na maka-Diyos at godly. Not religious, ha? Ang dami-daming religious women na wala din. Si Janet Napoles, religious yun. Alam niyo ba yun? Ha? Do you know na kapag siya nagpapamisa sa bahay niya, 10 bishop ang nag-a-attend? Religious eh. But hey, listen, manikinig kayo. Religious does not mean your life can be changed. Religion does not change the lives of people. I know of a lot of women who are religious. They have no time to be at home. They have no time to take care of their own children. Religious does not mean anything. It will not change you. But it is a spiritual relationship with God through Jesus Christ. It is not religion, folks. It is relationship with God. So, seeking spiritual guidance from God. A woman takes care for both her physical and spiritual self as well. Coming to God's ecclesia, attending here. My goodness. What do you think of God? Once a week? Who is your God? Your home? Who is your God? Your work? Who is your God? Yourself? Who is your God? Your children? Your God must be the God of the Bible. And therefore you ought to be faithful to God. You want to be offended? Be offended. Now, as long as I'm speaking the truth here, you know what I'm saying? You cannot be offended. Because it is true and it is right. Ma-offend ka na kung paano ko pinapaitim ang buhok ko. Ma-offend ka na kung ano ang itsura ko. Pero, hindi nakaka-offend yung itsura ko eh. Baka yung itsura ng iba sa inyo nakaka-offend.
when it comes to the Word of God, pag pinag-usapan ng salita ng Diyos, huwag kayo ma-offend. Tanggapin niyo, mali kayo. Di ba? Come to God's house. Be there. We'd like to invite you sapagkat ang karamihan sa inyo, ngayon lang kayo nakarinig ng pastor na ganito magsalita. Hindi ba? Oh. Balik kayo. Sapagkat patututo kayo eh. Hindi ba? Hindi yung pare o pastor na hihimasin yung ulo nyo, kikilitiin ang mga tenga nyo, that you would feel good. No! Everyone must know the truth. And you know what? The truth hurts so many times. Oh, di ba? Then, makikita nyo, step 5. Makikita nyo sa Bible nakalagay, a virtuous woman is great in multitasking. She ensures that through all the weather, her children are well kept. Well kept. Yes, even if she has to make those clothes by hand. Oh, so sinabi ko yung weaving. Remember sewing? Meron ako nabasa. Nakalagay po yun sa verse number 13 ng Proverbs 31. She seeketh wool and flax. Proverbs 31:13. And worketh willingly with her hand. And then, ang sabi pa rito yung verse 19, she layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. In verse 24, in verse 22, she maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. In verse 24, she maketh fine linen and selleth it. Alam niyo ba, binabasa ko dito, ang sabi rito, ito pong virtuous woman, magaling pumili ng magandang damit. Oo. Maaaring hindi siya high-end o pinipili niya yung mga, pero you know what? Itong mother, hindi bulaksak sa pananamit. Nung dalaga ka, ganda-ganda mo, kaya nga napangasawa ka ng asawa mo. Nung matanda ka na, alam nyo na yun. Basahin niyo uli ang Bible para makita niyo po rito na ang nanay o ang asawa marunong mamili ng damit. Kasi ang mga lalaki, color blind yan eh. Akala nila ang blue, itim. Ang violet, pink. Hindi ba? Oh. Ano? Kaya nakita niyo isang television evangelist kung magsuot ng damit, di ba? Oh, kulay pink yung pantalon, kulay violet ang Amerikana. Kulay pula yung medyas. Kulay blue yung sapatos. Bakit? Color blind eh. Ang babae hindi color blind yan. Alam niyang mamili ng damit. Oo. Kaya misis ko, hindi ko sinasamahan niya para siya-shopping ng damit eh. Ang tagal eh. Bakit? Namimili po siya eh. Namimili ng damit. Kung wala ka namang perang pambili ng mamahaling damit, hindi naman kinakailangan mahal eh. Kinakailangan maayos. Di ba? Maayos. Kung kaya mo yung mahal, di mahal lang. Kunin mo. Kung kaya mo yung mahal, bumili ka ng Burberry, bumili ka ng Armani. Oh. Kung wala kang money, R na lang ang bilhin mo. Pag bibili ka ng Armani, wala ka naman pera, di ba? R. Meron eh. Burberry, Bor ang bilhin mo. Oh. Oh. See that? Louis Vuitton, di mo kaya. Meron dyan, Louis Vuitton, nakalagay. Yun. Pero kinakailangan maayos ka. Maayos magdamit. Hindi maiksing magdamit ang babae. Hindi yung pinapakita mo. Yung hita mo. Na pwedeng bilangin, kulang ng peklat mo dyan sa hita mo. Hindi yung nagsusuot ka ng masikip na pantalon dyan, na wala ka nang tinatago. Naunawaan niyo ba ako? Pero marunong kang pumili ng damit
na magtatakip sa kahubaran mo. Wag yung fashion ngayon. Amen ba? Sana yung ganun yung Miss Universe contest, di ba? Wala yung mga two-piece na nagdi-display ka dyan, yung nakabikini ka. Siguro kung wala yung ganun, wala mananalo Miss Universe. And step 6, ang sabi, the virtuous woman is wise. Words of wisdom flow from her mouth while she helps those in need. She speaks the law of kindness indeed. Who was the first teacher of Jose Rizal? His mother. The first teacher of a child is the mother, not the teacher in school. Do you realize that? The first teacher of a child is the mother, not the gate teacher in the public schools. Now, you take note. Dito po sa aklat ng 2 Timothy. Basahin po natin. In 2 Timothy chapter 1 and verse 5. 2 Timothy chapter 1 and verse 5. Ano sabi? When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Kinakausap ni Paul si Timothy. Which dwelt first in what? In thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Who were the first teachers of Timothy? The grandmother and the mother. Who was the first one that taught him to love God? The grandmother and the mother. Sino ang nagturo kay Timothy na unahin niya ang Panginoon? Yung grandmother at yung mother. Sino ang nagturo kay Timothy na mabuhay ng maayos? Yung grandmother and mother. Sino nagturo kay Timothy na makilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay? Yung grandmother and mother. Do you realize that? Kayo, mga lola, kayo mga nanay, ang unang nagtuturo ng godliness sa inyong mga anak. Ng pananampalataya sa inyong anak. Ng unang-unang dapat ituro sa kanila. Kayo ang siyang unang-unang nagtuturo. Do you realize that? In 2 Timothy chapter 3 and verse number 15, ano po sinabi dito? And that from a child, ang sabi ni Paul kay Timothy, thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Mula nung pagkabata mo, naging matalino ka na at nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Sino po? Sino po ang mastermind niyan? Ang lola at ang nanay. Hello? Tungkulin nyo. Ang mga apo ninyo, mga bata pa, mga lola, hindi lang para laruin nyo. Turuan ninyo. Ako ang sabi ko sa mga anak ko, 3 po yung apo ko na lalaki. Mga lalaki yan. I want them to grow up to be serving God. Do you realize that? Sabi ko sa anak ko, pag yung apo ko lumaki, si Ira, nakakalakad na yan at nakakaupo na, diyan uupos tabi ko palagi. Wala kayong mga magulang, dali niyo yan sa bahay, turuan yan. Turuan niya ng mahusay, turuan ng godly yan, turuan ng ayon sa Bible, para mabuhay na matino. Am I right? Ganun po ang lola, ganun po ang nanay. Okay? So, tinan po natin dito sa verse number 30 ng Proverbs 31. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Favor or grace of personal matter, beauty of face or form. Ang sabi dito,
maganda po yung favor. Di ba? Maganda po yung favor. Maganda po yung beauty. Pero favor is deceitful. Beauty is vain. Bakit? Sapagkat ang beauty, panglabas na kaanyo lang ho yan. Di ba? Pagtanda mo, mababago na yan eh. Oo. Okay? Sabi ko nga, ang isang magandang babae at ang isang hindi magandang babae, pareho mong balatan yan. Pareho mukha niyan. Ano ba ang pinakamaganda? Oh, a woman that feareth the Lord. Ang babaeng may takot sa Diyos. Ang ibig sabihin ng takot sa Diyos, mga kaibigan. Unang-una, pag may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, kilala mo ang Panginoon sa buhay mo. At makikilala mo lang ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Hindi po ng relihiyon, ha? Hindi po ng tradisyon. Tanungin mo yung Pilipino, Kristiyano ka ba? Opo. Paano ka naging Kristiyano? Yung magulang ko Kristiyano. Hindi po nakukuha yun dun eh. Ito po, magsasabi sa inyo, kung anak ka ng Diyos. Dito po nanggagaling ang pananampalataya. Dito nagsisimula ang pananampalataya. Kaya inibitahan namin kayo rito. Paano? Para makilala niyo ako? Hindi o. Inibitahan namin kayo rito para makilala niyo ang Panginoon sa buhay niyo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng MBBE. Hindi sa pamamagitan ng simbahan. Kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun ang pagkakataon na makilala mo siya. At kung kayo, na sinasabi niyo, kilala niyo ang Panginoon, anong klaseng mga anak meron kayo? Sapagkat ang mga anak niyo, reflection ninyo. Ikaw na nagsasabing kilala mo ang Panginoon, faithful ka ba? Inuuna mo ba siya? Are you putting God first in your life? Are you faithful? Don't you ever say that you know Jesus, you know God, you know Christ, when you are not even faithful to God. See? Ngayon ang pagkakataon na makilala mo siya. Ngayon ang pagkakataon. Nabigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na kilalanin ka. Ang sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I know them and they follow me. Sana ngayon, pakinggan mo ang tinig ng ating Panginoon. Hindi po ang sinasabi ni Benny Abante. Ang tinig po ng Diyos. Pakinggan mo. At buksan mo ang puso mo sa Kanya. Alright? Tumayo po tayo lahat. All stand. Heavenly Father, thank you for your word today. And dear God, I pray that you would continue to speak to everyone. Lord, I pray for those who are right now watching through Facebook and YouTube and Ustream and listening over the radio, that they too, dear God, will pray and ask Jesus Christ to come into their hearts, Lord. Oh, Heavenly Father, I pray that you would bless this time today. This we pray in Jesus' name and for His sake alone. Amen and amen.